Friends of Jesus Ministry International. Amen. Sa pamumuno po ni Sister Joanne, at ayun po silang lahat, si Sister Joanne na po ang bahalang mag-introduce sa kanyang po mga kasamahan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Joanne. Magandang umaga po. Purihin po ang Diyos at kayo po ay nakarating ngayong umaga po ito sa SCM. So ipinapaabot po ng aming mga pastor, mga leader at lahat po ng sambahayan ng aming spiritual na pamilya at ang aming pong pagbati sa inyo. Amen. Maguspos po nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. So kami po ngayon sa pangkat po na ipinadala sa inyo ng Panginoon ngayong umagang to ay 5 po kami. Ako po si Sister Joanne, ang physical na leader po na ipinadala po sa inyo ng Panginoon. Kasama ko po ang aking asawa, si Brother Carl. Sa likod po. Si Sister Michelle, taas lang po ang kamay. Si Brother Ethan, at si Sister Maxine. Yan. Amen. Praise the Lord. So, magtatrabaho lamang po sila sa likod. So, hindi po natin sila papupuntin dito. Amen? So, ang Friends of Jesus Christ po ay hango sa salita ng Diyos sa 1:15. Si Jesus po ang aming punong ubas at kami po ang kanyang mga namumungang sanga. At isa po sa mga gawain na ibinigay po sa aming spiritual na pamilya ay ang Free Bible Ministry na idinaraos po natin ngayong umagang ito. At ito po ay ang pagbibigay ng libreng sipi ng Biblia sa sino mang ibinigay sa amin ng Diyos Espiritu Santo. So hindi po aksidenteng na-meet ko po si Pastor Jennifer nung pinuntahan po namin si Pastor Ophelia para po klaruhin yung request niya before. So nagkataon po na nandun po si Pastor Jennifer dahil tinawag po siya ng Diyos para po sa gawain ito. At nagkaroon po siya ng desire para mag-request po ng Bibles para po sa SCM. So isa po sa pangitain na ibinigay sa aming spiritual na pamilya ay nasasaad po sa Mateo 24:14. At ipinangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito ay makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. So naniniwala po kami na sa pamagitan ng pagbibigay ng libreng sipi ng Biblia sa madaming tao, ay mapapalakas po ang katawan ni Kristo. At mas madami po ang maghahasik ng magandang balita tungkol kay Jesus. At sa gayon po ay mapapabilis po ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus dito. At yun po ang dalangin po natin. So, namamahagi po kami ng kumpletong Biblia ng walang bayad ayon po sa kanyang utos sa Mateo 10:7-8. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So, libre po ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo at marami pong biyayang kasama nito katulad po ng kagalingan, bagong buhay, malinis na pamumuhay, at tagumpay laban sa diablo. Lahat po ito ay bigay po ng Diyos at sa araw po na ito ay matatanggap po ninyo ng walang bayad ang Bibliang ito. Kalaki po ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Amen po? Amen. So sa ating po Free Bible Ministry, ang Diyos po ang nabuhay, ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa po. Umaasa po tayo na ang Diyos Espiritu Santo ay kikilos po sa inyong buhay at gagawa po ng maraming himala para sa bawat isa po sa atin at para mapatotohanan po na tunay niyang si Jesus ang nasa atin ngayon. So palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, ang Free Bible Ministry po, saan po ba ito nanggaling? Ito po ay sinimula ng Panginoon noong 1983 sa pamamagitan po ng ginamit na founder na si Pastor Raquel Canlas. At umuwi na po siya sa ating Panginoon, pero patuloy pong pinapalago ng Diyos ang gawain po ng Free Bible Ministry. At isa lamang po kami sa maraming pangkat na humahayo po sa buong Pilipinas para mamigay
ng libreng sipi ng Biblia. So ngayon pong araw na to, alam ko po meron pa po isang pangkat na nasa Bulacan. At meron pa po, I'm sure, sa ibang mga grupo po sa aming espiritual na pamilya ang umahayo po sa mga probinsya. So nakakarating po kami sa mga bundok, mga tawid dagat, tawid ilog. Yan. So kung sino man po ang dalhin po sa amin ng Diyos, ay malugod po namin sinaserve yung outreach na yan. At mula po noong 1983 hanggang ngayon po ay nakapamigay na po kami ng mahigit 1.2 million Bibles. Yan. So narating na po namin, again po, halos lahat po ng parte ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa pamumuno po ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. So purihin po natin ang Diyos sa pagkakatawag niya po sa inyo ngayon para makatanggap po ng kanyang mga biyaya. At purihin po natin siya sa mga kamanghamanghang bagay na gagawin niya sa buhay ng bawat isang makakatanggap ng libreng sipi ng Biblia at ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Amen? Amen. So, hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon. Na late man po ng konti or mga parating pa po, may plano po ang Diyos para sa bawat isa po sa inyo. At tanggapin po natin yung, buksan po natin ang ating puso at isipan ngayong umagang ito para matanggap po ang pagpapalang iyon ng ating Panginoon. Amen. So ngayon po ay meron lamang po tayong mga information sheets na kailangan i-fill out para po sa kaayusan ng pamimigay po ng Bible mamaya. Okay, so meron po tayong mga workers, mga volunteers po na magbibigay ng information sheet sa inyo at susulatan niyo po ito ng inyong pangalan. Request lang po namin na kung pwede po ay malinaw ang sulat ng pangalan. Kung wag na po tayo mag-script, kung print lang po or plain or para po madali po naming mabasa at hindi po magkamali ng sulat ng pangalan niya sa Biblia. Kasi po ang Bibles po na to ay talagang para sa inyo po. So lalagyan po namin ng pangalan. So hindi po pwedeng bigyan yung mga wala po dito. Hindi po pwedeng mag-proxy ng mga kapitbahay, ng kapamilya na nasa bahay. Kung sino lamang po yung nandito, sila lamang po yung bibigyan. At yung mga, ang bibigyan po natin ay 12 years old pataas ng New Testament. Ng Old and New Testament. Ito po yun. So, sige po, bigay na po natin yung forms. Magpapahiram din po kami ng ballpen. Pero ang gawain po natin ay free Bible ministry, hindi po free ballpen ministry. Ano? So kung maaari lang po ay balik po yung ballpens kasi magagamit pa po natin to sa iba pa pong gawain. Yan. Amen. So pag nakita niyo po yung forms, meron po dyang pangalan. Susulatan niyo lamang po ng pangalan. Meron po yung apelyido, first name, at edad. Tsaka birthday po. Tapos ang ni-request pong Bible ni Pastor ay Tagalog. So ang i-check lang po natin yung Tagalog version. Amen. Tapos pagkasulat po ng inyong mga pangalan, pakipunit po yung maliit na bahagi sa ilalim. Itatago nyo po yun, yung maliit na part. Tapos ang ibabalik nyo lamang po sa mga workers po natin ay yung malaking bahagi sa taas. Itago nyo po yung maliit na bahagi kasi ito po ang claim stub nyo later.
sa Bible. So kung wala po yan, mahirapan po tayong mag-distribute ng Bibles. No? Okay po. Lahat po ba may forms na? And ball pens? Kung tapos na po, pakitaas lang po ang kamay para malapitan po kayo ng workers at makuha po yung forms. Card, nakuha ng forms. Tapos po ay huwag tayong aalis po, no? Antayin po natin yung dulo para matanggap po natin ang buong mensahe sa atin ng Panginoon para sa araw. Tapos na po ba lahat? Sige po, tayo po ay manalangin. Diyos Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami at may Biblia ka pong inilaan para sa bawat isa sa amin na nandito ngayon. Bawat isa po sa amin ay tiyak natatanggap ng isang sipi ng Biblia ng walang bayad. Salamat po sa kaayusan ng pamamahagi nito. Ito po ay gawain mo at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu para sa kapurihan ng iyong anak na si Jesus, ang pinakaulo ng Iglesia. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kung meron pa pong may question, taas lang po ng kamay o lumapit lamang po kayo sa likod tungkol sa forms. Okay po, so ngayon po ay pupunta po tayo sa mensahe ng Panginoon tungkol sa kaligtasan. So sino po ba dito ang nakakatiyak na namumuhay na si Jesucristo sa inyong buhay? Ibig sabihin po, tinanggap niyo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas at namumuhay kayo ayon sa panukala niya sa Biblia. Taas pong kamay. Amen. Sige po. Purihin po natin ang Diyos para kay Pastor Jennifer Reyes na matyagang naghasik ng salita ng Diyos sa iglesyang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. So para po sa ating lahat dito at sisimulan lamang po natin at ibubuod po ang mensahe ng Diyos tungkol sa kaligtasan. So kung kayo po ay hindi po nakakatanggap sa Kanya, ay buksan niyo po ang inyong puso at isipan para marinig mo Kanyang mensahe. At kung tinanggap niyo naman na po siya, ay pwede po
maging opportunity ito para mag-recommit po ng inyong buhay. Lalo na po kung kayo po ay nanlamig sa inyong relasyon sa Kanya, ngayon po ang pagkakataon para i-revive po natin ang salvation na yan. Amen? So, meron pong dalawang pinagpipilian ng tao. Isa po kamatayan, pangalawa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ayon po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So malinaw po dito, kamatayan po ang hatol sa kasalanan. So ang taong makasalanan ay hindi po makakapamuhay kasama ang Diyos. Ngunit, ano po ang kaloob ng Diyos? Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak na si Jesucristo at ng kanyang muling pagkabuhay. So ako po personally, tinanggap ko po ang Diyos nung ako po ay 10 years old. So ako po kasi, nung bata po ako, bullied po ako. So punong-puno po ako ng kalungkutan, punong-puno po ako ng galit, pero hindi ko po nilalabas kasi hindi po ako expressive eh. So kinimkim ko lamang po yun lahat. So wala po akong joy. Hindi po ako nakikipag-usap sa hindi ko kapamilya. So pag kinakausap po ako dati sa church ng bata po ako, umiiyak po ako. So ganun po yung effect sa akin. Wala po akong joy. Pero may isang preaching po ng pastor po namin na narinig ko na sinabi po niya kung gaanong kaligayahan po natanggap niya nung tinanggap niya si Jesus. So nung at that age po, at the age of 10, sinabi ko po talaga sa isip ko, parang gusto ko noon. Gusto ko ng kaligayahan. Gusto ko ng joy sa puso ko. So nung nilid niya po kami to pray, sinunod ko po ang kanyang panalangin. Sumunod po ako sa kanyang panalangin. Nanalangin po ako. Tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang may desire po talaga na matagpuan ang joy na galing po sa kanya. So pagkatapos po ng prayer ko na yon, gumaan po agad ang pakiramdam ko. Natuto po akong makisalamuha. At hindi na po ako, natuto rin po akong magpatawad dun sa mga nambuli sa akin. At simula po noon ay ginamit na rin po ako ng Panginoon para mag-serve sa aming espiritual na pamilya. So ang dami pong taong nakakasalamuha ko noon na hindi ko po kilala, na bago. So ganun po binago ng Diyos ang buhay ko. Punong-puno lang po ako ng joy sa puso ko na gusto ko pong i-share yung joy na yon sa ibang tao. So tayo po, kung tayo po ay papipiliin, ano po ba ang gusto natin? Kamatayan kasama ang dyablo o buhay kasama ang Diyos? Amen. So, di ba po? Karamihan po sa atin, syempre, ang pipiliin po natin ay buhay na kasama ang Diyos. At para po dun po sa mga hindi pa po nakapagpasya, inaanyayahan po namin kayo na buksan ninyo ang inyong mga puso at papasukin ang anak ng Diyos na si Jesus na siyang nag-aalay ng kanyang buhay para sa inyo at para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. So kung gusto nyo rin po nung may mabago po sa inyong buhay, sa inyong puso, sa inyong mga nararamdaman, sa inyong mga pag-iisip, tanggapin nyo lamang po si Jesus sa inyong buhay. At magkakaroon po tayo ng maiksing panalangin para doon. So kung pwede po, sundan nyo lamang po ang panalangin ito. Pikit po natin ang ating mga mata. Jesus, anak ng Diyos, ako po ay isang makasalanan at ibig ko na pong magbagong buhay. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko at binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Naniniwala akong namatay ka sa krus para bayaran ang mga kasalanan ko at nabuhay kang muli para magkaroon ako ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan.
sinusuko ko sa iyo ang aking buhay at maghari ka sa akin bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At dahil nakapag-isa na po kayo kay Jesus, kaisa na rin po niya kayo sa Espiritu. Ang inyong katawan po ay templo na ng Diyos Espiritu Santo. Ang inyong katawan ay pag-aari ng Diyos, hindi na ito sa inyo. Sabi nga po sa unang Corintios 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So paano po ba natin ito gagawin? Kung saan man po tayo dinala ng Diyos sa ating paaralan, so paano po ba natin ipapakita na ang katawan natin ay templo ng Diyos? Sa school po, mag-aral po tayo mabuti, sumunod sa ating mga guro. Sa trabaho, huwag po tayo malilate. Gamitin po natin ang ating oras ng tama po para sa trabaho. Igalang po natin ang ating mga boss sa bahay. Igalang ang ating mga magulang, sumunod sa magulang. Diba po? Kung saan man po tayo dinala ng Diyos, ay maaari po nating ipakita sa kanila na tayo po ay templo ng Diyos Espiritu Santo. Pero mahirap po talaga itong gawin on our own. Diba po, maraming temptation, maraming mga emosyon tayong nararamdaman na hindi po galing sa Diyos. Pero posible po ito. Kailangan lamang po natin ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo para manaig si Jesus sa ating buhay at mahalata ng lahat na tunay ngang si Jesus ang anak ng Diyos ang sumasa inyo. So, paano po ba matanggap ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo? Ngayon naman po ay ipapahagi namin sa inyo ang pinakamagandang kaloob sa atin ng Diyos, ang pagbabautismo sa Diyos Espiritu Santo. So, mamaya po, pagkatapos pong ipahayag sa inyo ang mensahe, magkakaroon po tayo ng pananalangin para sa pagpupuspos sa Espiritu Santo. Kaya inanyayahan ko po kayo na buksan ninyo ang inyong mga puso para sa salita ng Diyos. Dahil gaya nga po ng sabi natin kanina, mahirap po on our own. Kailangan po natin ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. So mahalaga po ang pagbabautismo sa Diyos Espiritu Santo. Sabi nga po sa Gawa 1:8, kailangan natin ang pagbabautismo sa Espiritu Santo para magkaroon tayo ng kapangyarihan na mamuhay dito ng ayon sa kanyang kalooban at maging saksi tayo sa kanyang kapangyarihan at kaharian. Amen. So, sino po ba ang taga-bautismo sa Diyos Espiritu Santo? Ang taga-bautismo po ay si Jesus mismo. Sabi po sa Lucas 3:16, kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. So, sino po ba ang tinutukoy ni Juan dito? Si Jesus. So, ang pagbabautismo po sa Espiritu Santo ay binibigay niya sa sino mang tagasunod niya na hihingi sa kanya. So, sa dalawang bagay po, tagasunod niya at hihingi sa kanya. Hindi po ito ipipilit ng Diyos sa atin. Kailangan po hingin po natin ito. Magkaroon po tayo ng desire. Sabi po sa Lucas 11:13, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. So, at muli po, kailangan po nating hingin ang Espiritu Santo sa Kanya at pinangako niya pong ibibigay niya at ipagkakaloob niya sa sino mang nananampalataya sa Kanya, nahihingi sa Kanya ang Espiritu Santo. So, maaari pong matanggap ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iba't ibang paraan. Ayon po sa Biblia, yung una pong nabautismohan
sa Espiritu Santo ay ang 120 na disciples ni Jesus. Ito po ay nangyari sa Jerusalem at mababasa po natin to sa Gawa 2:1-3. Nang sumapit ang araw ng Pentekoste, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. Gaya po natin ngayon. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At yun po ay ang pagbabautismo sa Espiritu Santo. So, sa ganitong pagtitipon lang po ay nabautismohan sila sa Espiritu Santo. Ang sumunod naman pong nabautismohan sa Espiritu Santo ay ang mga mananampalataya na taga Samaria. Sila po ay pinatungan ng kamay ni Pedro at Juan matapos ipanalangin na matanggap nila ang Espiritu Santo. Sabi po sa Gawa 8:14-17, nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismohan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. So dito po makikita po natin na ang mga taga Samaria po ay tumanggap ng pagbabautismo ng Diyos Espiritu Santo sa pamagitan ng pagpatong ng kamay. Kanina po sa isang pagtitipon lamang, ito pong mga taga Samaria ay napatungan po ng kamay. So hindi po nagbabago ang Diyos. Maaari din po nating matanggap ang Espiritu Santo sa pagpatong ng kamay ng isang nabautismohan na po na tagasunod ng Diyos. So ayon po sa Biblia, si Pablo po ay isang disipulo ni Jesus na katulad po natin, hindi na niya naabutan na buhay si Jesus. At pinatungan po siya ng kamay. So, si Pablo po ay numero 1 taga-usig ng mga mananampalataya noon. So, pinadalan po siya ng Panginoon ng isang ordinaryong miyembro na si Ananias. So, hindi po kailangan isang leader, hindi kailangan pastor, hindi kailangan matagal na mananampalataya. Kung ikaw po ay tinawag ng Diyos para po magbautismo sa ibang tao, ikaw po ay pupuspusin din po ng Diyos para po maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Amen. So, napatungan po ng kamay si Pablo at sabi po sa salita ng Diyos sa Gawa na iwing nalaglag na patila mga kaliskis sa kanyang mga mata at nakakita na siya at nabautismohan. So, muli po, hindi po nagbabago ang Diyos. Maaari rin pong maalis ang kadiliman sa buhay po natin sa pagpatong ng kamay ng isang nabautismohan na ng Espiritu Santo, katulad ng nangyari kay Pablo. So paglipas po ng panahon, ayon sa Biblia, si Pablo po mismo ay naging lingkod ni Jesucristo at nagpapatong na rin ng kamay para sa mga Kristiyano na makatanggap ng Diyos Espiritu Santo mula kay Jesus. So dating taga-usig na ginamit po ng Diyos para matanggap ng iba ang Diyos Espiritu Santo. So wag po natin isipin na makasalanan ako, hindi ako magagamit ng Diyos. Lahat po tayo ay may pagkakataon na magpalinis muli sa Diyos at lumapit po sa Kanya para tayo po ay magamit niya sa Kanyang kaharian. So makikita po natin dito sa mga halimbawa sa salita ng Diyos na ang pagbabautismo ay maaaring matanggap or mangyari mapatungan ka man ng kamay o hindi. So, asahan po natin na mga ito ay maaaring mangyari din po sa atin ngayong araw na ito. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo? Amen. So, kasabay po ng pagpupuspos ng Espiritu Santo ay ang pagbibigay ng kanyang mga kaloob
At madalas po na unang ibinibigay na kaloob ng Diyos na kaagad po natin nakikita ay ang pagsasalita sa iba't ibang wika. So, sabi po sa Marcos 16:17-18, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumangkot man ng ahas, uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. So, ang pagsasalita po sa ibang wika ay panalangin sa Espiritu at ang kausap po natin dito ay ang Diyos mismo. Basahin po natin sa unang Korinto 14:2. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayunman nagsasalita siya ng may hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. So ito po ang kakayahang magdasal ng diretso po sa Diyos. Ito po yung direct access natin sa ating Diyos. So, ang Diyos mismo ang kausap po natin. Kaya po mamaya, habang pinapatungan po kayo ng kamay, kung magkakaroon po tayo ng pagkakataon, o nananalangin po ng pagpupuspos ng Espiritu Santo, ay manalangin po kayo hindi sa sariling wika, kundi sa katagang ibinibigay po sa inyo ng Panginoon. So, mamaya po kung mananalangin po, habang nananalangin po tayo ng pagpupuspos ng Espiritu Santo, ibukan nyo lamang po ang inyong mga bibig at kung ano pong katagang ibibigay sa inyo ng Diyos. Bawa po, bababa, babababa, dadada, lalala. Kung ano man po yun, iba-iba po yan. Kung ano man pong katagang ibigay sa inyo ng Diyos, sabihin nyo lang po. At wag po kayong mahiya sa mga katabi po natin. Dahil isang espiritu naman po tayo dito. Iisa naman po ang desire natin, ang panalangin natin. At ayun po ay ang matanggap natin ang kaloob ng Diyos Espiritu Santo. So hindi nyo po mauunawaan ang mga salitang ito, pero wag po kayong matakot dahil sabi nga po natin kanina, ang Diyos po ang kausap natin. So, ito po ay salitang panglangit at naintindihan po tayo ng Diyos. Kung ano man po yung inilalagay niya sa puso natin para ipanalangin, yun po ang lalabas sa ating mga bibig. Amen? So ako po, natanggap ko po ang kaloob ng Diyos sa pagsasalita sa ibang wika nung dinesire ko po yun during our practice po sa music ministry namin. Nagbautismo po sa Espiritu Santo yung leader po namin, ang aming pastor sa music ministry. At nagkaroon po ako ng desire. So, hiningi ko po sa Diyos na ipagkaloob niya po sa akin na pagsasalita sa ibang wika. Pero hindi po nangyari agad. Pero yung desire ko po, hindi po nawala. Patuloy ko pong hinihingi sa Diyos yung kaloob na yon araw-araw. Hanggang sa nung araw po ng service po namin, habang kumakanta po, habang nag-worship po ako sa Panginoon, ay bigla na lamang po may lumabas na ibang kataga sa aking mga bibig. Na napuspos po ako ng Espiritu Santo at natanggap ko po ang kaloob niya na pagsasalita sa ibang wika. So, ganun din po, pwede rin po mangyari sa atin yun ngayon na hindi po natin agad makikita ang kaloob na ito. Pero kung hihingin po natin ito at talagang i-desire po natin, ibibigay naman po ito sa atin. So habang nagdarasal po tayo mamaya na bumaba po ang Espiritu Santo, magkaroon po tayo ng panalangin na pananalig na gagawa po ang Diyos ng milagro sa buhay niyo, kasabay ng pagpupuspos sa inyo ng Diyos Espiritu Santo. So maaari po nating asahan ang kagalingan at pagpapalayas sa demonyo sa ating buhay. Sino man pong nangangailangan ng kagalingan, manalig po kayo at tatanggap po kayo ng kagalingan. So kung ano man po yung sakit na matagal na po nating inaalagaan sa katawan po natin, manalig po tayo na tinatanggap na po natin ang kagalingan ngayong araw na ito. Amen?
So manalig rin po tayo na tinanggap na po natin ang kalayaan sa mga adiksyon, sa mga bisyo, sa computer games, sa barkada, at sa kung ano man po yung kumakain ng malaking oras po natin na dapat ay binibigay natin sa Panginoon. Tayo rin po ay palalayain ng Diyos sa mga ito ngayong araw na ito. Amen? So, maniwala lamang po tayo sa ating puso't isipan. At manalig po tayo, gagawin po ito ng Diyos. Dahil ang araw na ito ay araw po ng kaligtasan. Amen? Ito ay araw ng kalayaan sa dyablo. Ito ang araw ng tagumpay. Kaya tataglayin niyo po ang kapangyarihan ng Diyos mismo mula ngayon para magamit niya kayo sa kanyang kaharian. Amen? Gusto niyo po ba yun? Amen. So bago po tayo manalangin ng pagbabautismo sa Espiritu Santo, kailangan po nating linisin ang magiging templo po ng Diyos Espiritu Santo. Ano po yun? Ang ating katawan. Amen? So, utos po ng Diyos na ang bawat mananampalataya bilang katawan ni Jesucristo ay maging malinis na templo ng Diyos Espiritu Santo. Tayo po ba ay maglalagay ng malinis na pagkain sa maduming Tupperware? O iinom po ba kayo mula sa maduming baso? Hindi po. Diba? So, ganun din po ang Diyos Espiritu Santo. Kung tayo po ay madumi, ay hindi po siya makakapasok sa atin. Dahil ang banal ay hindi po makakapasok sa isang maduming templo. Amen? So, hindi po tayo mapupuspos ng Diyos Espiritu Santo kung may ibang masama o maruming espiritu po na nasa atin. Dapat po ay ka-espiritu natin ang Diyos. Diba po, sabi po natin kanina, dahil tinanggap na natin siya, siya po ay ka-espiritu na natin. Kaisa na natin sa espiritu. So, dapat po ay makita po yun sa ating buhay. So, meron po mga kaugalian o mga gawain na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Mga gawain ang itinataas po natin ay ibang Diyos, demonyo, at hindi ayon sa unang kautusan ng Diyos. Sabi po sa Exodus 20 verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Maliwanag po dito ang utos ng Diyos. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So kung kayo po ay may Biblia, sabayan niyo po akong magbasa. Kung wala po ay maaari niyo pong ilista yung verses na to para mabalikan niyo po mamaya. Napakahalaga po ng mga kautosang ito ng Diyos. So una po sa Deuteronomeo 18, siyam hanggang 12. 18 verses 9 to 12. Sige po. Ito. Kapag kayo'y naroon na sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong makikisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga manggagaway, ng mga espiritista, at ng mga salamangkero. Huwag din kayong makikipag-usap sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasusuklaman ni Yahweh. Yan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Amen. So, ang ayaw po ng Diyos dito ay yung kumukonsulta po tayo sa ibang espiritu. Diba? Yung mga umaasa po tayo sa kagaya po ng horoscope, mga pula, yan. Parang pinapakita po kasi natin na wala tayong tiwala sa Kanya. Kaya lumalapit po tayo sa ibang, gumagawa po tayo ng ibang paraan para po malaman kung anong kapalaran natin. Yan. Pero kung lalapit lamang po tayo sa Diyos at magtitiwala sa Kanya, matatanggap din po natin ang sagot sa ating mga
susunod pong salita ng Diyos ay Levitico 20 verse 6. Sabi po dito, ang sino mang sumasangguni sa mga mangkukula o espiritista ay para na rin sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya kasusuklaman ko siya at ititiwalag sa kapulungan. Yan. Inulit lamang po ng Diyos ang kanyang salita dito. So, ganun po niya kinamumuhian ng sino man pong sumasangguni sa ibang espiritu, maliban po sa kanya. So, kailangan po nating itakwil ang mga masasamang espiritong ito at tuloy-tuloy na palayasin sa buhay po natin. So, talikuran na po natin ito. Kung ginawa mo man po natin ito dati, nagpahula, spirit of the glass po, kumausap sa mga patay, yan. At talikuran na po natin ang mga ito. Gusto niyo po ba yun? Gusto niyo po bang malinis sa mga gawain ito? Amen. So, inaanyayahan ko po kayong manalangin at itakwil ang mga masasamang espiritong ito. Kung maaari po tayong tumayo at sumunod lamang po kayo sa panalangin. Ulitin niyo po kung ano po yung mga sasabihin ko. Para sabay-sabay po nating mapalayas ang mga masasamang espiritu po sa ating buhay. Amen. Ipikit niyo po ang inyong mga mata. At sumunod po kayo sa panalangin ito. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo upang magpalinis sa mga masamang espiritu na nasa buhay namin. Itinatakwil ko si Satanas at lahat ng kanyang gawain sa buhay ko. Tinatakwil ko ang mga espiritong hindi galing sa tunay na Diyos na buhay. Itinatakwil ko ang masasamang gawain na nagkaroon ako ng kaugnayan. Satanas at masasamang espiritu, lumayas kayo sa buhay ko. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus, wala kayong puwang sa buhay ko. Sumasampalataya ako kay Jesus na namatay upang iligtas ako sa mga kasalanan ko. Sumasampalataya ako na binuhay niya siyang muli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Simula ngayon, nangangako akong tatalima sa lahat ng sasabihin mo sa akin sa Biblia. Niaalay ko sa iyo ang aking buhay. Mula ngayon, ikaw lamang ang aking Panginoon at wala nang iba. Salamat, Panginoong Jesus. Sige po, manatili po tayong nakapikit at mananalangin naman po tayo para sa pagpupuspos ng Espiritu Santo. Ituon niyo po ang inyong mga isip at diwa sa Panginoong Jesus. Siya po ang nagbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at hindi po tao. Muli po, ulitin niyo po ang panalangin ito, Panginoong Jesus. Salamat po at ako'y nilinis mo na sa iyong banal na dugo. Hinihiling ko ngayon na bautismohan mo ako ng iyong Espiritu at ibig ko pong papurihan ka sa iba't ibang wika. Nananalig ako na nangyari na ito ngayon. Tinatanggap kita, Diyos Espiritu Santo, sa aking buhay.
Mula ngayon, magpuspos na po ako ng iyong kapangyarihan para maging lingkod at saksi mo hanggang wakas. Maraming salamat po sa lahat ng himala na gagawin ng Diyos Espiritu Santo dahil ako po ay anak ng Diyos. Salamat po sa aking tagapagligtas na bigay mo ang Panginoong Jesus. Amen. So kung gusto niyo pong mabautismuhan ng Diyos Espiritu Santo, ay naanyayaan ko lamang po kayo na pumunta po sa harap at kayo po ay papatungan ng kamay. Sige po. Ituon lamang po natin ang ating puso at isipan sa ating Panginoong Jesus. So sa aming paglapit po sa inyo, bigyan niyo po ang aming panalangin. Puspusin niyo po kami ng Espiritu Santo. Hallelujah.